Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto mo magsama tayo sa NICA. Ayan. Ngayon nga, pagkatapos dito. Kung may masasabi sa iyo, isang ahente na involved yan. Yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-incheck. Pero ako, pagka sigurado ako na ganun kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang bugurgur na tao na. Okay. Wala akong pasensya niyan sa mga ganun. Okay. So, do not Nagkasundo na sila. Kayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang. Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo. Tawagan kita, kasama. Hindi po. Ayokong maging katulad niyo, ayokong masama doon sa patayan. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon mga katropa. Yung police, nagpapalagay ng Quadcom na walang responsibility. Ang iniisip nila, kung ano lang yung sinabi ni Digong, yun na yun. Kung ano, yung instructions, mali man o hindi, bawal mag-isip. Yung gustong mahuli. Ang concept niya talaga, patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero pag nanlaban nga daw. Tulong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lord. Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drug. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan yan tratuhin. Ganon ako. Kayo din naman, trinatrato nyo siya na ganyan. Trinatrato nyo rin siya naman na ganyan. Trinatrato nyo nga siyang kriminal din. Excuse me, point of order. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita. I'm using a word, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Alam niyo ano, hindi this is a clear mismatch. Nag-overstep si Franz Castro sa kanyang zone of confidence. 'Di ba sinabi ko sa inyo nung umpisa pa lang, hindi siya confident na magsalita. Lumulunok-lunok pa siya, 'di ba? Oh. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, fact naman yun kasi, fact yun eh, abogado siya. Pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. Ang sakit naman. Ang sakit naman nun. Alam niyo kasi, sinabi mo, totoo, alam mo pala na alam niya kasi abogado siya. Di ba? Parang abogado ka. Alam mo yan. Oo nga, piskal siya. Huwag ka magmarunong. Kasi nga, pumapasok ka doon sa expertise ng tao eh. Huwag ka nang pumunta doon. Pag abogado ka siguro pwede. Kasi pwede kayong mag-usap tungkol dyan. Pero wala. Hindi ka confident, it's very obvious. Kaya pinaglalaroan ka nga lang. You do not know me from Adam. Basta na lang anong narinig ninyo yung... You have 3 minutes left, Congresswoman. Para nag-aantay kasi si Congressman Franz Castro na may magligtas sa kanya. Ang daming dead air. Castro? Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? 3 minutes nga daw. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Buti na lang. Ay, buti na lang 3 minutes. It's very uncomfortable for her to be in this position. Kasi nga, you're not a lawyer and you are asking legal questions and you are debating with a lawyer. Si Michael Yang po ay kilala na kilala pong malapit sa inyo sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. In fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa droga, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Totoo yun mga kabats natin. Kaya hindi maganda na
hindi maganda na gamitin yung mga mere pictures. Kay BBM man yan o kay Digong. Okay? Sinabi ko na rin yan kasi may mga lumalabas na pictures din nakasama ni Digong, itong si Alice Guo, ito, ganyan-ganyan. Of course, mayor yan eh. Di ba? Presidente yung tao eh. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay. Yan na naman. Hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang. Maliwala ka. Tignan natin kung agree dito si agree dito si Franz Castro. Bait yan eh. Bait yan. That is an obvious bait. Okay? Tignan natin kung consistent si Franz Castro. Okay? Bait ito. Hindi ko pa napanood hanggang dito sa dulong to. Hindi ko alam kung ano mangyayari dyan. Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo. Tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging katulad niyo. Ayokong masama doon sa patayan. You will be witness. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magkaroon ka ng pulis ngayon. Gusto mo magsama tayo sa NICA. Ayan. Ngayon, pagkatapos dito. Kung may masasabi sa iyo, isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pagka sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po nirespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga in-check. No, hindi po tayo against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese. Lalo na kung Chinese, Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin... Ang sinasabi niya kasi, ginajudge daw yung mga in-check. Yun naman, hindi naman siya. Yan yung sinasabi nila, sabi niya. Mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay, instead ng mga mahirap, ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords. Bawal din yan eh. Huli si Madam Franz. Si Madam Franz, gusto niyo rin ng patayan. Ayaw niyo rin ng due process. Pero, basta drug lord. You're evil, man. Dapat lahat, drug lord man, runner na napagbintangan, idaan sa due process. Di ba? Kahit malaki yan, kahit the biggest, okay, the smallest, idaan lahat sa due process yan. Tignan mo. Sana po, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at yung pinapatay, instead ng mga mahirap. Pinapatay. Ulitin natin. This is your shining moment. Panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at yung pinapatay, instead ng mga mahirap, ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael Yang, nandito ka? Dapat daw. Pinapatay. Nahuli! Kahit na ang pinakamalaking drug lord, ay the biggest. Huwag naman. Sinabi mo ba, audio hide? Pro EJK pala itong si Madam. Pro EJK. Hindi pa hinuli? At bakit hindi nahuli? Anong ginagawa na itong kagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o sa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Ikiji, sabi ni Idol, Ikiji. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo,
Pero ako, pagka sigurado ako na ganun ka, yung sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugurgur sa tao na yun. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganun. Okay. So, do not worry. Nagkasundo na sila. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon mga katropa.